Gender roles. Ito ay tumutukoy sa pisikal at emosyonal na atraksyon na nararamdaman ng isang individual para sa isang individual. Sexual orientation. Ito ang nararamdaman o pinaniniwalaang kasarian ng isang tao, maging ito ay akma o hindi sa kanyang sexualidad. Gender identity. Mga taong nagkakaroon ng atraksyon at sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. Homosexual. Mga taong nagkakaroon ng atraksyon sa miyembro ng kabilang kasarian. Mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ay lalaki. Heterosexual. Taong nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan. Ang kanyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma. Transgender. Gender roles o gampaning pangkasarian. Ayon sa World Health Organization ay tumutukoy sa pamantayang panlipunan o norms na nagtatakda sa mga gawaing mainam o katanggap-tanggap sa lipunan ayon sa sexualidad ng isang tao bilang miyembro ng lipunan. Ang terminong gender roles ay nagmula kay John Money noong 1955 habang kanyang pinag-aaralan ng pagkakaiba-iba ng kasarian upang ilarawan ang kilos at gawi ng mga tao bilang babae at lalaki sa mga sitwasyon kung saan walang biological assignment na umiiral. Sa madaling salita, ang gender roles o gampaning pangkasarian ay ang inaasahang kilos, gawi, katangian at tungkulin ng mga mamamayan sa isang lipunan na naaayon sa kanilang kasarian o sex. Babae ka, kaya dapat marunong kang magluto. Lalaki ka naman, kaya walang mawawala. Ang gender role ay ipinapasa ng mga magulang sa mga anak. Natututunan ito sa pamamagitan ng magkaibang trato ng mga magulang sa kanilang anak na babae at lalaki. Sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mag-anak, nasusubaybayan ng mga bata ang kanilang mga magulang sa kanilang mga gawi at kilos, pagtrato sa isa't isa at papel sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Dahil dito, tinanggap ng mga bata ang mga naturang papel para mapasaya ang kanilang mga magulang. Tumutulong din ang gender role na malaman ng mga bata kung sino sila at kung ano ang inaasahan sa kanila. Habang nagbabago ang mundo, nagbabago rin ang mga papel batay sa gender role. Ating tunghayan ang gender roles sa Pilipinas. Panahong prekolonyal. Ayon sa artikulo mula sa National Commission for Culture and the Arts, ang binukot ay isang babae na itinago at ikinulong sa isang madilim na silid ng bahay. Sila ang mga babae na itinatago sa mata ng publiko. Itinuturing silang prinsesa. Hindi sila pinapayagang umapak sa lupa at hindi pinapayagang makita ng kalalakihan hanggang sa magdalaga. Ito ay isang kultural na kasanayan sa Panay. Ang Boxer Codex ay isang dokumento na tinatayang ginawa noong 1595. Ayon sa Boxer Codex, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa. Subalit maaaring patayin ng lalaki ang kanyang asawang babae sa sandaling makita niya itong kasama ng ibang lalaki. Bagamat kapwa pinapayagan noon ng babae at lalaki na hiwalayan ng kanilang asawa, mayroon pa ring makikitang pagkiling sa mga lalaki. Panahon ng Espanyol. Mula sa pag-aaral ni Garcia, masasabing limitado pa rin ang karapatang taglay ng kababaihan sa panahon ng mga Espanyol. Ito ay dahil sa ang sistemang legal na dinala ng mga Espanyol sa bansa ay nakabatay sa kanilang batas na tinitingnan ng kababaihan na mas mababa kaysa sa kalalakihan. Ngunit sa panahon ng mga pag-aalsa, may mga Pilipina ring nagpakita ng kanilang kabayanihan, gaya ni Gabriela Silang.
Nang mamatay ang kanyang asawang si Diego Silang, nag-alsa siya upang labanan ang pang-aabuso ng mga Espanyol. Panahon ng Amerikano. Nabuksan ang isipan ng kababaihan na hindi lamang dapat bahay at simbahan ang mundong kanilang ginagalawan. Ang isyu ng pagboto ng kababaihan sa Pilipinas ay naayos. Ayon sa artikulo ni Jacob Philip B. Peralta na Recent Opportunity, The Economic Role of Filipino Women During the American Regime, ang pagdating ng mga Amerikano ay lumikha ng mga oportunidad sa mga kababaihan. Panahon ng Hapones. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga kababaihang Pilipino ay napasailalim sa mga karahasang pandigmaan. Ayon kay Maki Kimura sa kanyang akda na Listening to Voices, Testimonies of Comfort Women of the Second World War, marami sa mga kababaihan ang naging comfort women at naging biktima hindi lamang ng panghahalay, ngunit ng mas mabigat na pang-aaliping sexual. Sa gitna ng laganap na pambibiktima sa mga kababaihan, mayroon namang aktibong nakibahagi sa armadong pakikipaglaban sa mga Hapones. Ang pinaka-nakilala sa mga ito ay si Felipa Culala, na nakilala bilang Dayang-Dayang. Sa akda ni Dina A. Lanzona na Capturing the Hook Amazons, Representing Women Warriors in the Philippines, 1940s to 1950s, kanyang iginiit na ang pagkakaroon ng babaeng gerilya na punong komandante ang nagpabago sa usapin, ugnayan at interaksyon ng mga kasarian ng rebelyong Huk sa Pilipinas at iba pang pag-aalsa sa Timog Silangang Asya. Kasalukuyang panahon. Nagkaroon ng puwang ang mga kababaihan at naging leader ng bansa gaya ni na dating Pangulong Corazon C. Aquino at Gloria M. Arroyo. Marami ng pagkilos at batas ang isinulong upang mapagkalooban ng pantay na karapatan sa trabaho at lipunan ang kababaihan, kalalakihan at iba pang kasarian o napapabilang sa LGBTQIA+. Sa pagtalakay ng kasaysayan ng LGBTQIA+ sa Pilipinas, mababanggit ang mga babaylan noong ika-16 hanggang ika-17 siglo. Ang babaylan ay isang leader espiritual na may tungkuling panrelihiyon, nagsilbing manggagamot at tagapamahala ng katutubong kultura bago ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Mayroon ding lalaking babaylan. Halimbawa nito ay ang mga asog sa Visayas noong ika-17 siglo. Hindi lamang sila nagbihis babae, kundi nagbalat kayo ring babae upang ang kanilang mga panalangin umano ay pakinggan ng mga espiritu. Ilan din sa kanila ay kasal sa lalaki, kung saan sila ay may relasyong sexual. Dekada 60 ang pinaniniwalaang dekada kung kailan umusbong ang Philippine gay culture sa bansa. Sa mga panahong ito, maraming akda ang nailathala na tumatalakay sa homosexualidad. Sunod-sunod, isaayos ang sumusunod na mahalagang pangyayari na nagpapakita ng gender roles sa Pilipinas. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang kababaihan, maging ang kabilang sa pinakamataas na uri o timawa, ay pagmamay-ari ng mga lalaki. Ang kababaihan ay inihahanda sa pagiging ina o paglilingkod ng buhay sa Diyos. Maraming kababaihan ang nakapag-aral dahilan upang mabuksan ang kanilang isipan na hindi lamang bahay at simbahan ng mundong kanilang ginagalawan. Ang mga kababaihan ay kabahagi ng kalalakihan sa paglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkakaroon ng pandaigdigang mga batas na nangangalaga sa karapatan ng kababaihan tulad ng Magna Carta of Women. Anong yugto ako? Sa panahong ito, nagkaroon ng pagbabago sa mga gampanin ng kababaihan sa lipunan, gaya ng paglahok sa pagboto at karapatang makapag-aral. Panahon ng Amerikano. Parehas na lumaban ang mga kalalakihan at kababaihan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Panahon ng Hapones.
Ang mga babae, may trabaho man o wala, ay inaasahang gumawa ng mga gawaing bahay. Kasalukuyang panahon, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa, subalit maaaring patawan ng parusang kamatayan ang asawang babae sa sandaling makita niya itong may kasamang ibang lalaki. Panahong prekolonyal. Sa panahon ng mga pag-aalsa, may mga Pilipina ring nagpakita ng kanilang kabayanihan, gaya ni Gabriela Silang. Panahon ng Espanyol. Piliin ang letra ng tamang sagot. Siya ang tinaguriang prinsesa ng isang katutubong pangkat sa isla ng Panay at itinuturing na itinagong paborito at pinakamagandang anak ng datu. Binukod. Bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa, subalit maaaring patawan ng parusang kamatayan ng asawang babae sa sandaling makita niya itong may kasamang ibang lalaki. Ano ang ipinahihiwatig nito? Mas malawak ang karapatang tinatamasa ng kalalakihan noon kaysa sa kababaihan. Anong dekada pinaniniwala ang umusbong ang Philippine gay culture sa bansa? Dekada 60. Ano ang gender roles? Tumutukoy sa tungkulin o papel kung saan kaakibat nito ang responsibilidad na kailangang gampanan ng bawat isa. Isang dokumento na tinatayang ginawa noong 1595. Ayon dito, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa, subalit maaaring patayin ng lalaki ang kanyang asawang babae sa sandaling makita niya itong kasama ng ibang lalaki. Boxer Codex.